Update po tayo sa Day 1 ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Kausapin na po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Ma'am Connie, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Unang 4 na oras po ng COC filing, kamusta po ang mga pangyayari at nasusunod po ba yung mga guidelines na inilatag po ng COMELEC? So far, so good po. At yan po ay makatotohanan sa buong bansa, hindi lamang dito sa filing para sa senador at party list. Although medyo napansin natin, medyo hindi ganun pakadami ang nagpa-file ng Certificate of Candidacy, Ma'am Connie, pero at least yung po mga supporters nila, kahit po sa ating mga regional offices, kung saan nagpa-file naman yung mga congressmen, ay contained, ika nga, ayos, orderly, peaceful, at hindi naman yung magugulo o yung bisa nagkakapikunan. Alright, meron ho ba kayo nakikitang kaibahan sa proseso po ng paghahain ng COC ngayon compared sa dati? Parang lumalabas po hindi pa ganun kadami. Siguro po yung bilang muna. Number 2, mabilis po yung pagpoproseso natin ng Certificate of Candidacy sapagkat talagang ating kinampanya na sana pag pumunta na sila sa filing sites natin, kumpleto na yung mga dokumento, hindi yung doon pa lamang ipuproduce yung ganito, kulang ang number of copies, hindi na kumpleto yung na-fill upan. So at least po ngayon mukhang natututo na dahan-dahan yung lahat ng mga filers natin upang kumpletohin yung lahat ng Certificate of Candidacy form na atin pong pinaprescribe. I heard may mga napilitan po kayo na pabalikin dahil hindi complete yung mga documents, sir. Ilan ho ba sila? Ay, opo, meron po. Dahil yung isa pa nga po pumunta, dahil wala siyang kahit isang form ng Certificate of Candidacy. Ilista na lang daw yung pangalan niya doon sa listahan. Yung iba naman po ay kulang yung bilang ng kopya. Dapat ay 5, ang daladala ay 3 lamang. At siyempre hindi naman po kami pwede makialam hanggat hindi na ipafile yung Certificate of Candidacy sa amin. At yung iba naman po ay kulang, hindi po na notaryo yung Certificate of Candidacy, kaya pinapabalik na lang po namin sila. Okay, ano po ang inyong pakay para ho dun sa kabatiran na rin ng ating mga viewers? Dun po sa mga bagong guideline na ipapakita po sa COMELEC website ng COC ng mga aspirants at kailan po ito mangyayari? Alam niyo po, dahil sa ating karanasan at nagkaroon ng issue doon sa paano nakatakbo yung isang maaaring foreigner at hindi daw nalalaman ng mga kababayan niya kung ano yung background o pinanggalingan itong mismong filer o yung kandidato na yan na naging isang local official. Ang sa atin po, wala naman po kasing pagbabago sa batas, wala man lang amendment pa sa batas at wala rin kami diskresyon na tumanggi sa mismong pagpa-file ng Certificate of Candidacy ng kahit na sino, basta tatanggapin po namin yan, although hindi naman garantiya na makakasama ang pangalan sa balota. Kaya po ang ginawa natin, para po magkaroon ng malawak na transparency, ay atin na pong ilalagay sa COMELEC website 2 linggo pagkatapos ng October 8 yung lahat ng certificates ng candidacy ng lahat ng kandidato na nag-file ng kanilang kandidatura. Okay, so kung meron pong mga tanong, reklamo, sa website po ng COMELEC, titignan yung mga nag-file at doon po pwede nilang, paano ba yun? Doon sila po pwede mismo hong magreklamo sa inyo direkta regarding pag nakita po nila, Ma'am Connie, ito pala hindi rehistradong botante o alam niya, hindi naman yan talagang yun ang edad yun. O kaya alam nila, hindi naman talaga Filipino citizen yan o kaya hindi naman talaga nakatira yan dyan sa lugar nila. Ay pwede po sila mag-file ng petition dito po sa atin sa COMELEC upang i-cancel at hindi payagan na maging botante o maging kandidato sa darating na 2025 national and local election. Marami pong salamat sa inyo pong oras na binigay sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Mabuhay po. Yan po naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.